talaga nag-a-admire po ako dyan. Kung meron siyang kasalanan sa Republika ng Pilipinas, if he violated the law of the land, then let the truth will prevail. Huwag nating husgahan, huwag nating siraan, na parang may alam tayo sa kung ano talaga yung tunay na issue. No? Sabi po ng iba dyan, aminin man natin at sa hindi, ang tao ay hindi po perpekto. No? Hindi po perpekto ang tao, but people can be an excellent individual, excellent creature. Why? Nais niyang gandahan ang kanyang personalidad sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Hindi tayo perpekto. We have a lot of flaws, we have a lot of deficiencies sometimes, especially when we make decisions. We are subject to be corrected, we are subject to be judged, misjudged. Ang tanong ko naman sa mga nanguhusga, ano po ang magawa mo at ano po ang kaya mong gawin? So yun, ako matapang akong magsabi na sa mga nanguhusga, ano ang kaya niyong gawin at ano ang kaya niyong gagawin pa. Kung sa tingin ninyo ang mga ginagawa ng mga tao na tumutulong, hindi lamang financial, kundi yung development ng moral, spiritual, mental, emotional, kulang pa, so maaari po sigurong gumawa kayo ng inyong diskarte na makatulong kayo sa bayan na hindi po hinuhusgahan ang inyong kapwa, na hindi po sinisiraan ang inyong kapwa. Ganun lang eh. Me, myself, and I'm always doing life, not telling the whole world that I am a perfect person. I have a lot of deficiencies. I was also a judgmental type of person. I was also a bitter type of person. But until such time, I realized that I need to change my paradigm in order for me also to be worthy the moment that I will be being judged by those, by my Creator. By my Creator. That's my new paradigm. Kaya kung ako ang tatanungin, ang kaso niya, I'm very sorry because mali po yung na-pronounce ko na Republic Act about doon sa violation ni FLM ni Optometrial Law, because he was able to, what we call this, made a certain social activities that really help those sa mga tao na may kapansanan sa kanilang paningin. May kasama naman po siyang mga doktor during that time. Kaya ako, aminin man natin at sa hindi, whether you like it or whether you like it very much, my idea, you don't have choice that the name of Francis Leo Marcos nakatatak na sa puso ng mga tao na kung saan ay nakatanggap ng kanyang busilak na tulong sa kanyang kapwa. Ako, hindi man ako naka-receive ng tulong mula kay Francis Leo Marcos, pero sa araw-araw na pagtingin ko sa kanya, hindi po yabang ang aking nakikita. Nakikita ko ang kabusilakan ng puso. Kung ano man ang pagkakamali ng isang tao, at this point of time, he is not worthy to be judged. He is not worthy to be judged na siraan, ipahiya, yurakan ang kanyang pagkatao. Ang tao ay hindi po ako maaawa kay Francis Leo Marcos, because at the end of the day, I must admit that if I am the one who criticizes him, for example, ako po balang araw ang maaawa sa aking sarili. Because every time that I will be watching my face in the mirror, I will be able to see a person who are so judgmental. Kaya nga sana sa mga tao na naghusga sa kanya, kung ako sa inyo, try to evaluate kung ano po ang mga nagawa ninyo sa bayan. Kung ano ang nagawa ninyo sa lipunan. Ito yung pinaka-importanteng bagay na matutunan po natin sa tinatawag na pandemic na ito. I posted a video before nag-live po ako. That was a video from United States of America. A woman telling about really the real score of this so-called pandemic. But I trust our leaders that they will be able to provide a solution slowly but surely. Ito yung panahon dapat na gamitin po natin yung ating wisdom, gamitin po natin yung ating pakiramdam, gamitin po natin yung ating puso,
na i-correct ang pagkakamali ng tao without judging him or her. Pwede natin itama ang pagkakamali ng ating sarili bago natin itama ang pagkakamali ng iba. I am so brave enough to tell you about the laman ng aking puso because I am like you before. Kaya kung ano ang nararamdaman ninyo bilang taga-husga, bilang taga-puna ng mga ginagawa ng tao, nararamdaman ko yan because I am belong to the community we are, you are now, where you belong at this point of time. Kaya hindi nyo maipagkakaila sa akin kung ano yung pakiramdam ng manghusga, pakiramdam ng manlait, pakiramdam ng mga alipusta, because I was also like that. I am also like you. Kaya ako sa lahat ng mga bashers, if you have a case against FLM, file him in court. File it in court. And let the truth prevail in accordance to the fair, just judgment using the law of the land and the law of the divine. Ito yung pinaka-importante na dapat tayong mga Pilipino, pinagtatawanan tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo because may isang pilantropo, may isang taong inoffer ang kanyang kredibilidad, inoffer ang kanyang sarili, inoffer ang kanyang kayamanan, na kinu-question ng iilan kung saan po nanggaling, nagiging chismoso tayo pagdating sa ganun eh. Pag ang tao tumulong, ako honestly speaking, even though sa batas, kailangan alamin ng mga taong natulungan kung saan po nanggaling ang tulong, pero makakapagtanong ka pa ba kung kailangan mo ng tulong? Makapagtanong ka ba sa mga taong tumutulong sa iyo kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na dapat tulungan ang kapitbahay mo, ikaw, kamag-anak mo, kababayan mo? So ito dapat yung pasalamatan natin dahil sa may isang Francis Leo Marcos. Hindi ako sumasakay sa kanyang kasikatan. Hindi ako sumasakay sa kung anuman ang kasikatan ng mga bashers. Hindi ako nagdulong-dulungan. Hindi ako nagtatali-talinuhan. What I am telling at this point of time is based on what inside of me. Ito yung sinasabi ko sa live ko. Natanggalin po natin bilang mga Pilipino na may dugong maharlika ang pagiging inggitero. Huwag nating siraan ang mga tao. Kung talagang ang tao na ito ay nakalabag sa batas, let the, what they call this, appropriate venue, authority to settle this issue. Because at the end of the day, we could not deny the fact that that person we are judging at this point of time made a history. And that is what we call Mayaman Challenge, not to ridicule, not to humiliate, but to waken up, awaken the mind, the heart of the Filipino people that in this or in the midst of this particular pandemic, we need to work hand in hand. I was also a victim of what we call this wrong judgment. I was also a victim of speculation. I am also a victim of tremendous self-destruction. They wanted to put my credibility, my personality down, but they cannot because I believe that they cannot put a good man down. Nawa sa mga natulungan ni Francis Leo Marcos, hindi po naghangad speaking on behalf or in behalf of Francis Leo Marcos, saan ka man ngayon, alam po, you are not aiming for something in return about what you had done to the Filipino people, minimal portion of Filipino people, but nakaukit na po sa kasaysayan ng humanitarian ang inyong ginagawa. Anuman ang magiging kapalaran mo, anuman ang kahahantungan ng laban mo in a legal battle, I will pray that God will give you wisdom to understand really those person who misunderstood you, just like what I am doing.
Sa mga bashers, I want you to get a mirror. I want you to face yourself in the mirror. Punta kayo sa loob ng inyong kwarto. Sa mga bashers, mga politiko, malalaking tao, kalaban sa politika o ano-ano man, inggitero, inggitera, chismoso o chismosa. At this point of time, kahit may nakatulong ka pa, ako wala akong natulong sa tao. Kahit may nakatulong ka pa, pero marami ka pang natulungan ng mga bashers na nayayabangan kay Francis Leo Marcos, I want to ask you someone, or one question. Are you happy? Are you happy and contented that a person na walang ginawa, kundi yung inoffer niya kanyang sariling buhay, kanyang sariling security, ano tawag nito? Kanyang comfort in life. He has also a family na may nasasaktan. Because if I am going to evaluate ang mga kaso na lumabas, that is what we call the previous case. I will not discuss the merits of the case because the case is already in court. Pero ito lang yung tandaan natin. We don't have the right to judge a person, especially if you are worthy to be judged. Why I tell that you are worthy to be judged? Because you are good in judging other people. Ito yung panahon sana kapwa mo Pilipino sinisiraan mo. Sa mga bashers, kapwa mo Pilipino sinisiraan mo. Pilit kayong nagtatanong ng mga bagay na alam niyo naman ang kasagutan. What if walang Francis Leo Marcos ang lumabas? And saludo ako doon sa mga nag-accept ng kanyang challenge. And thank you so much for those who are politicians, okay, good and bad persons, but they are able to realize na yung tao na kung saan hinusgahan ng sambayanang Pilipino, some of the portion of sambayanang Pilipino. Ito yung panahon dapat na alalahanin po natin na hindi po talaga natin kaya kung ano ang kanyang ginawa. Sana huwag kayong mawala ng pag-asa, Mr. Francis Leo Marcos. I don't know you personally, but as what we call this person, hindi ko titingnan kung anong pagkatao meron ka. I don't have any authority and I don't have any guts to judge. Kung nagkasala ka man sa batas, alam ko from the bottom of my heart, you did it unconsciously because your heart, since wala pa yung pandemic, able to help people who wanted to help or wanted to acquire help. Sa mga bashers, ito lamang po ang ating tandaan. Ang mundo ay bilog. Hindi lahat we are capable enough to judge our fellow human being. Kapag ano ang itinanim mo, siya rin po ang aanihin mo. Kung ano po ang panghuhusga ninyo sa inyong kapwa, ganon din po kayo husgahan ng ating Panginoon, ni Amang Bathala. You know what? I really felt the discomfort of Francis Leo Marcos at this point of time because I was also a victim of this such kind of trial by publicity. That's why I keep on asking myself why a lot of people ridicule me, why a lot of people misjudge what I am doing. No? They have a lot of speculations against my personality, against my pagkatao, against my being, but I'm brave enough to tell the whole world that I will not stop unless my mission will be fulfilled. Kanya-kanya tayong tahas, kanya-kanya tayong role sa mundo na ating ginagalawan. Kaya sa mga bashers, mayroon pa tayong panahon na magmuni-muni. Oo, aminin natin, there is what we call the law of the land. But who are we to interpret the veracity, the appropriateness, the correctness, the what we call this fairness of the law when we, in the first place,
worthy to be judged instead to judge other people. Pananagutan ni Francis Leo Marcos kung ano ang kanyang pagkakasala sa batas, pero at this point of time, hindi po siya deserve na laitin ng mga tao. Oo, ang issue nyo lang kay Francis Leo Marcos, yung yabang niya. Kung tutuusin, sabi ko nga sa previous live ko, may iyayabang man talaga siya. Kasi alam niyo kung bakit? Ang kanyang pagtulong beyond compare. He is not a public servant. He is an ordinary private citizen of the state. Yet, he was able to offer both of his hands, including his heart, to ease the discomfort of Filipino percentage of the Filipino people or Filipino community. Dito sa Pilipinas, sa ating bansa, sa ating bayan, ngayong panahon, hindi po inggitan, hindi po samaan ng loob, hindi po away, hindi po pagtaasan ng ihi ang kailangan. Kailangan po natin ang pagmamahal, ang pag-unawa sa mga bagay-bagay na ginagawa ng individual o grupo o ng anumang mga pinuno ng ating bayan upang matulungan ang kawawa po nating mga mamamayan. This is now the time for us to really understand the essence of collaboration, unity in the midst of diversity. That's why I keep on asking myself, why is it that some of the Filipino people keep on scrutinizing, criticizing the act of a certain group or individual who don't have any goal in life except to help, just like what happened in Kappa Community Ministry International. At this point of time, I keep on asking myself, nasaan na kaya yung mga taong tumawa nung pinasara ang Kappa? Na until this point of time, they were able to fight a lot of speculations against their founder, a lot of speculations against the member, but still yet they are keep on fighting and fighting, not only for themselves, not able to become a victorious in their own personal interest, but majority of the population na nangangarap na maging maganda at maayos ang kanyang buhay, ang kanilang buhay. Because whether we like it or not, ano ngayon ang nangyari sa mga taong humusga sa Kappa? Are you happy? Ano ngayon ang mga nangyayari sa mga humusga kay Francis Leo Marcos? Are you happy watching the news, watching the video clips in YouTube, that you are one of who persecute him without any basis? Because you are just simply basing your accusations or persuasions, or what we call this, your intuitions, assumptions towards his personality. Are you perfect enough? Hindi po ba kayo nakagawa ng isang pagkakamali na kung saan hindi naman po ginawa ng pagkakamali ng isang tao? Now, I want you to put yourselves to the shoes of Francis Leo Marcos. Kayo kaya ang gumawa ng kabutihan at kayo kaya ang husgahan ng inyong kapwa sa kabila ng pagnanais mong makatulong na walang hinihintay na kapalit, kundi yung makita ang saya sa mukha ng iyong kapwa na makakain ng 3 beses sa isang araw, maibsan lamang ang gutom. Because whether you like it or whether you like it very much, hindi kaya ng gobyerno ibigay ang lahat ng tulong. That is why, based on my understanding, the President of the Republic of the Philippines, my idol, beloved President Rodrigo Roa Duterte, wanted that all of us work hand in hand to combat the result or the effect of this coronavirus. Wherein number 1 effect is what we call this livelihood. Kabuhayan, buhay ang tinatarget nito.
And there are a lot of speculations that this coronavirus can really affect the economy, not only the economy of the Philippines, but the economy of the world. The problem is because they are highly intellectual. Some others in this land are highly intellectual. They keep on neglecting the ideas that this virus made by some groups who wanted to depopularize the world. That is the reason why social media keep on erasing and deleting posts related to what we call this pandemic, na kung saan ito yung pinag-ugatan ng tulong na ginawa ng mama na hinusgahan sa ngayong panahon. Nakisawsaw yung isang vlogger, matanda na, yun pala, ikukulong din naman pala siya. Dahil sa may kaso siyang libel. Di ba? Kung ganito tayo, bantayan natin ang pagkakamali. Ngayon, look at what happened. Based on my observation, nung namimigay ng bigas ang mama, ng kalabasa, ng mga tulong, hindi man na-headline sa social media. Hindi man na-headline sa national television na may isang taong nagbukal ng loob, ng bukas palad na makatulong sa kanyang kapwa Pilipino. Hindi po na-headlines yan. Pero nung nagkaroon ng investigation, ang National Bureau of Investigation, I do believe that the NBI do their part, as an authority of the land. That's why I don't have any issue about National Bureau of Investigation. My issue is against those who keep on bashing FLM. Noong panahon na tumutulong yung mga tao, yung mama, sa humingi sa kanya ng tulong, national televisions, national and local media, hindi po nagsalita. Pero nung nagkaroon ng pagsilip sa butas ng kaso niya, na kung saan ay hawak na yung cease and desist order, sa kaso niya related sa violation of Republic Act 8050, if I am not mistaken, that the optometry law, ang daming nagsusumputang mga balita. Alam mo, sa totoo lang, bashers, I'd like to address the statement to all bashers of FLM. Sa totoo lang, hindi mo kaya ang ginawa ni FLM. Hindi mo kaya. Nakikisakay ka lang sa issue, nagkukument ka lang without validating the dictates of your conscience. Ako, sa totoo lang, masama din po ang loob ko. Alam niyo kung bakit? Kung ano ang napagnagdaanan FLM, ganon din po ang aking napagdaanan. Hindi nga ako nagbigay ng tuni-tulilatang bigas. How much more pa kaya siya na nagbigay ng tulong sa kanyang kapwa? There are a lot of speculations against himself. Hindi naman po kailangan ng taong ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya lang, habang pinagmamasdan po itong mama na ito, si FLM, I don't know him personally, parang nakikita ko yung aking sarili na gusto kong ipagtanggol ng aking sarili, pero hindi ko kayang ipaliwanag sa lahat na ang kanilang isipan at puso ay kadiliman ang nagpare. They are what we call emotionally structured enough na hindi po intelligent or intellectually structured enough na to understand what I am doing. Ito yung pinaka-pangit na ugali natin bilang mga Pilipino na may dugong maharlika. Alam kung bakit? Tayo nagsisiraan, tayo naghahanapan ng butas. Yung ibang citizen sa ibang bansa, they keep on suggesting their government officials on what to do just to combat this pandemic. Tayo wala eh. Kaliwat ka ng batuhan, oposisyon versus administration.
past administrations, present administrations. Hindi po ganun. Ginagawa ninyo kasing politika eh. Porket dinala ang Francis Leo Marcos, iba ang tingin ng mga taong na kung saan hindi po gusto ang ginawa ng First Family. Pero hindi naman po yun ang issue. Pwede naman kayo mag-file ng kaso sa Supreme Court, sa Regional Trial Court, CRTC, para patunayan ninyo na yung tao na ito ay nagkamali. Pero bakit kailangan pa nating halungkatin? Ako, for example, my name is Glenly Timangco Ilorico. Ika nga sabi ng ating idol, pwede naman ko pong palitan ang aking pangalan kung yung aking pangalan ay mapanghe, mapangsot, for example, palagi akong tinutokso, punta lang ako sa korte. And I will tell the court the reason why I wanted to change my name. Kaya ang question is very simple lang eh. Ahensya ng gobyerno related to the identity of a citizen of the state will be affected and will be put into question later on. Kaya kayong mga bashers, hindi po dapat magbagaling, hindi po dapat magmarunong. Kasi sa tutuusin lang, wala kayong nagawa. Including myself. Including myself, wala akong ginawa. How much more pa kayo? May ginawa kayo? Hindi nyo kaya. Kaya nga, kung hindi mo kayang higitan ang isang tao, huwag mong siraan. Di ba? Ang panahon, ang kailangan sa ngayong panahon, pangunawa, pagmamahal, pagbabalik loob sa Panginoon, regardless of religion, denomination you belong. Ito yung panahon na kung saan pag-unawa, pag-intindi ang kailangan. Because whether you like it or whether you like it very much, you are not worthy to judge, especially when you are really worthy to be judged. Kaya sa lahat ng mga bashers, before it's too late, try to contemplate, try to reflect, try to imagine yourself, try to imagine that you are in the shoes of a person you are judging. What you really feel will be also your feeling. Do not do unto others if you do not want others do unto you. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw gawin ng kapwa mo sa iyo. Kahit alam ko, ako personally, sa totoo lang, based sa mga report, based sa ganitong mga violations ng tao na ito, based sa paggamit niya ng mga aliases or whatsoever, hindi naman po, dapat noon pa yan eh. Noon pa yan. Pwede na naman siyang ma-intercept if there is what we call an existing warrant of arrest na sinerve sa kanya 2006 pa, 2006 or 2009 if I am not mistaken. Pwede na naman siyang hulihin. Pwede na naman siyang arestuhin. Hindi po siya umalis ng bansa. Given that he is using passport, I don't have any issues about it. I cannot thoroughly discuss that such kind of issue. What I am telling you at this point of time, especially bashers community of FLM, try to ask yourself, ano ang nagawa mo sa bayan? Ano ang nagawa mo sa sangkatauhan? Na kung magkahusga ka, basta-basta na lamang. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo na ang hinuhusgahan mo, ang pamilya mo ay nakatanggap ng tulong sa tao? Ang
kaibigan mo naka-receive ng tulong sa tao, maliit man yan or malaki? Hindi ka ba natuwa? Darating ang mga araw, ipasa Diyos, ipasabathala ko ang kapalaran ni Francis Leo Marcos. I am not worthy to say that he is a violator of the law of the land. I am not worthy also to say and tell the whole world that he is innocent. But you know what? I am worthy enough to emulate what he did. If I have a capacity to emulate, helping those who are truly in need. Hate the sin, not the sinners. Ladies and gentlemen and people of the world. Hate the sin, not the sinners. So that's what I want you to understand. Yun yung mga bagay na lawakan po natin ang ating pangunawa. At ang pangunawa po natin, hindi po utak ang ating gamitin, kundi yung ating puso. What if, the question is, walang Francis Leo Marcos ang lumabas? First day of pandemic. A lot of people say that I am a lunatic person, wangak-wangak lang ako sa social media, but when you reviewed my life, I already informed you before the coronavirus happened, before the lockdown happened, that there will be a shutting down, closure of exit and entrance. That's the reason why we need to prepare our money, our pocket. We need to prepare yung mga bulugasan po natin dyan, ourselves, our faith, because there will be a closure of entrance and exit. But nobody believes me, especially my bashers. It seems, according to them, I'm telling a lie. I wanted, according to them, as if they believe that I really wanted to mislead people of the world, talking as if I know what will happen. Now look at what happened today. What is happening now? That's part of what I am talking in social media. You know what? From the space of honesty, I always pray that there will be, in the near future, thousands or millions of Francis Leo Marcos in this land. He is our pride. Me, myself, and I don't have the right to judge a particular person, especially if myself worthy to be judged. Tandaan po natin. Kahit gaano pa kayo kayaman, kahit gaano pa kayo kagaling sa batas, kahit gaano pa kayo ka-psychologist, gaano pa kayo ka, what they call this, magaling na leader. Ginampanan ng isang taong hinusgahan ng mundo, ng mga Pilipino, na parang utak talangka ang isang tao na kung saan they cannot really emulate what he did. You know what? Bihira lang tayo makakita ng ganong klaseng tao na kung saan, even though ang kita niya sa social media, he was able to share it to the people who especially need, in need. Kaya go back. No. I want you to analyze these questions from your ordinary blogger, wherein blogger na walang kita sa YouTube, blogger na walang kita sa Facebook. I want you to answer this, especially those who are bashers. Kaya mo ba ang nagawa ng tao na ito? Ipagpalagay natin mayabang ng tao na ito. Saan ka dinala ng yabang ni Francis Leo Marcos? Pinahamak ka ba niya? Naka-apekto ba yan sa pagkatao mo ang kanyang kayabangan? Nakaka-apekto ba sa inyong pamumuhay ang pagtulong ng tao sa kanyang kapwa? Kung hindi mo kailangan ng tulong,
maging masaya ka sa mga taong tumulong at tumatanggap ng tulong kahit hindi po nanghihingi. Ako sa totoo lang wala akong karapatang maghusga. Kahit kriminal, kahit nagkasala pa yan. Ang problema kasi, Filipino people don't have really realized the value of Robin Hood. Kaya ako, I understand what you are doing. Sa mga hindi bashers ni FLM, keep on being a good person. A better version of yourself. Avoid judging, especially you are worthy to be judged. Sapagkat darating ang araw, you have a reward, you will be able to receive your reward to the one who created us. And that is 1,000% will happen. For those who criticize FLM, you will be able to harvest the fruit of your judgmental personality in the year to come. Whether you like it or whether you like it very much, you cannot spare the wrath of heaven. Kaya kung ako, kay FLM, be more generous, not rice, not money, not material, but generous in terms of understanding those who wanted to distract you, who wanted to put you down. Sapagkat darating ang araw, you will be able to realize na yung mga ibinababa ay itataas ni Bathala. Kung ano man ang pananagutan mo sa batas, sagutin mo, hayaan mo ang mga tao na yurakan ang iyong pagkatao. Darating ang araw, kung ano man ang mangyari sa buhay mo, sa kapalaran mo, husgahan ka man ng tao gamit ang batas ng tao, hindi po magbabago ang konsepto ko para sa iyo na hindi ko kaya ang ginawa mo sa mga Pilipino. Again, to FLM, kung ano man ang mangyari sa iyo balang araw, kung ano man ang kapalaran mo sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas, hindi po magbabago ang pagtingin ko sa iyo at ang aking paninindigan at prinsipyo na hindi na i-impluensyahan ng kahit naninuman na hindi ko po kaya ang ginawa mo sa mga Pilipino. Balang araw, maaalala ka ng mga bashers kapag sila naman po ang nangangailangan ng tulong na wala pong magbibigay sa kanila ng bukal sa kanilang kalooban. Remember, my concept of helping is not just only justified by money or material thing. Just like what I am doing, wala akong ibigay na tulong financial sa mga tao, but gagamitin ko ang duno na binigay sa akin ng Panginoon na pinaniniwalaan ko upang mabuksan ang puso para magmahal ng totoo sa kapwa. Yun lang, very simple. Masakit ang aking kalooban dahil maraming naghingi sa akin ng tulong. Wala akong financial na tulong na maibibigay sa inyo. Hindi po ako philanthropist na mayaman. Even though I am a spokesperson of Maharlika, I am not rich as what you think. I am simple person. Sana marami tayong lesson na matutunan sa kung ano po ang ating pinagdadaanan sa mga oras na ito ng ating paglalakbay sa mundo.
Sana pagtuunan natin ng pansin yung pagiging mabuting tao. Paano baguhin ang ating anyo sa pakikitungo sa kapwa. Alam ko you know already what is wrong and what is right. Kaya bago po ako